Sal Panelo, napahiya sa mga netizens, napahiya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula lang sa ilang mga komento sa social media pero nauwi sa matinding kahihiyan. President Marcos Jr. bluntly rejects calls for his resignation. He spoke to reporters in Kuala Lumpur at the close of the ASEAN Summit. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ano itong nangyari ito? Parang eksena sa pelikula. May matandang karakter na dati bida, biglang bumanat sa bagong pangunahing tauhan. Isang pahayag lang ang binitawan at doon na tila gumuho ang imahe niya. Yun ang problema. Hindi mo tinatakasan pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Sabi ni Sal Panelo, ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi lang yun ang buong kwento. Isang akusasyon na bumaliktad. Ang layunin, siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang epekto, kabaliktaran. Dahil habang ang ilang media outlets tila pumapalakpak, pero mas marami ang netizens na nagising at umalma. At hindi lang simpleng banat ang isinagot ng taong bayan. Halika, ating tignan ang mga komento dito. Basahin natin ito. At ito pa. At ito pa. At ilan pa sa mga komento ay ito. Basahin mo, kaibigan. Sabi kasi ng dating spokesperson na si Sal Panelo, yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Kaya siya pinagre-resign kasi nga hindi niya magawa ang trabaho niya. Ika pa ni Sal Panelo. Pero ayon sa unofficial PBBM News, ipinakita dito ang ilan sa mga nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa na dito ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Gayon din ang ilang mga proyekto sa Pangasinan. Ang malaking infrastructure tulad ng pabahay ng mga 4Ps. Gayon din ang pagdidistribute ng land ownership titles, support services sa Negros Occidental at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Isama mo pa dito na kung saan ang Pilipinas ay in-overtake ang Malaysia, Vietnam para maging Southeast Asia's fastest growing economy. Ayon pa dito ang mga tinupad na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos mula pa sa ama ay tinutupad na sa pamamahagi ng mga land titles sa ating mga mamayang magsasaka. Ang pagpapagawa ng malalaking proyekto tulad ng Payatan Dam. Gayon din ang pinakamahabang bridge hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mga batas na ipinasa. At sabi dito, the Philippines is projected to be the second fastest growing economy in Southeast Asia this year and in 2025, ika pa ng Business World. Ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Gayon din ang pagbabayad ng foreign debt ng halos kalahati to $799 million at ang pagbabayad ng record-breaking na 2 trillion pesos na utang last year at ngayong 2025. Ito na ang mga achievements ng ating Pangulo. Marilao Skyway Bulacan, Bukidnon International Airport, water pumping stations, farmer to receive more cash assistance, debt-free land titles in May 2025, farmers debt-free to be continued as of April 2025, lab for all as of April 2025, build better more infrastructure projects to open starting 2026, 20 pesos per kilo of rice NFA na walang bukbuk at marami pang iba na talaga namang matatabunan ng proyekto ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isama pa dito ang pagpagsak ng crime rate, gayon din ang paghuli sa napakaraming drug lord
at tahimik na drug war na nakakonfiscate ng napakalaking halaga ng drugs kumpara sa panahon ni FPRRD at napakarami pang iba. Kaya nga naman, ang mga netizens ay pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos sa komento ni Panelo. Sabi dito, si PBBM nga kahit may sakit nagtatrabaho, tapos sasabihin mong wala siyang ginagawa. Ouch, that's the kind of slap that echoes through social media walls. Ang leksyon, pag mahina ang argumento, huwag maingay. Hindi mo kailangang maging Marcos loyalist para makita kung sino ang consistent sa trabaho. Sal Panelo thought he could spark a fire, but instead of burning, PBBM netizens turned the heat on him. And here's the most iconic part. Ang linyang hindi mo nga tinatakasan pero hindi mo binibigyan ng solusyon, mas bumagay sa kung kaninong administrasyon siya nanggaling. Sa politika, hindi sapat ang pagsigaw, hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Kailangan may kredibilidad ka ring magmuna. Pero when you throw stones while living in a glass house, expect shards to fly back at you. At sa pagkakataong ito, si Sal Panelo ang literal na napahiya sa taong bayan. Hindi dahil sa ingay niya, kundi sa katahimikan ng netizens na biglang sumabog sa katotohanan at ang paglalantad ng tunay na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Mateo 7 verses 3-5. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaang alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at sa gayon ay makakakita kang mabuti upang maalis ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga paratang at puna sa lipunan, kaibigan, lalo na sa politika, madalas nating makita ang ugali ng ibang tao na masyadong mabilis humusga sa kapwa. Ngunit nakakalimot silang suriin ang kanilang sarili, gaya ni Sal Panelo na nagbitaw ng salitang hindi ginagawa ang trabaho. Marami ang agad nakapansin. Ang paratang niya ay tila mas tumama sa pinanggalingan niyang administrasyon. Ngunit sa halip na makipagtalo ang mga netizens ay tumugon ng mga matinding katotohanan na parang mismong salita ng ating Panginoon Jesus ang binitawan nila. Mapagpaimbabaw. Ngunit bilang Kristiyano, dapat ang ating Panginoon Jesus ang ating pamantayan. Hindi tayo tinawag ng ating Panginoon Jesus para maging tagapuna ng iba, kundi tagasunod ng kanyang kabutihan at katotohanan. Pinapaalalahanan niya tayo na bago tayo pumuna sa kakulangan ng iba, suriin muna natin ang sarili nating mga puso. Kung may troso tayong dala, kayabangan, inggit o pride, paano tayo magiging epektibong ilaw ng mundo? Sa huli, ang ating Panginoon Jesus ang totoong modelo ng paglilingkod. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi lang nagturo, siya mismo ang gumawa. Hindi siya naghanap ng sisihin, kundi siya ang nagbuwis ng buhay para sa ikabubuti nating lahat. Kaya't kung may sasabihin man tayong puna sa lipunan, ito'y dapat nagmula sa mapagkumbabang puso at nakatuon sa katotohanan ng ating Panginoon Kristo, hindi sa pansariling interes o politikal na agenda. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming maging tapat sa aming sarili bago ang magpuna ng iba. Ikaw ang aming pamantayan ng katotohanan at paglilingkod. Puspusin niyo po kami ng kababaang loob at gawin niyo po kaming instrumento ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Inyo pong alagaan, Panginoon, ang aming Pangulo, ang dating spokesperson Sal Panelo, ang dating Pangulong Duterte, ang aming mga leaders, ang bawat mamayang Pilipino at maging ang lahat ng tao sa buong mundo. Pinupuri po namin kaya't pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.